Kumusta mga ka-DC? Nababasa ko po lahat ng comments nyo. Tuwang-tuwa po ako tuwing nababasa ko ang mga yon. At muli sa mga silent listeners po natin dyan paramdam naman po kayo. Kahit pusuan nyo na lang po sa comment section. Salamat po. Muli, narito po ang inyong lingkod na si Kuya Louie para handugan kayo ng magagandang kwentong kulam at barang na may kasamang aral sa buhay. Tapusin nyo pala ang video natin para marinig nyo ang mga shoutout at trivia na rin tungkol sa akin bilang professional voice actor at narrator nyo. Palambing naman po na paki-like, comment, share at subscribe sa channel natin Malaking tulong kasi yan para mas mapalago pa ito. Sa nagdaang story natin, si Yu-Chun ng Missing You ang sinample ko. Ngayon, balik ulit tayo sa anime. Siya naman ang isa-sample ko sa inyo. Pakinggan nyo to Ipo, bilisan mo naman dyan! Napakatagal mo naman kumilos eh! Ano, natatandaan nyo ba siya? Kilala nyo ba ang makulit na boxer na ito na trainer din at kasama lagi ng bida sa anime series? Aabangan ko ang comment nyo kung sino siya Bago natin simulan ang kwento, may mga kwentong kulam at barang ba kayo? Pwede nyong i-share sa amin sa comment section at kung ayos sa inyo, ibabahagi natin ang kwento nyo dito mismo sa channel natin. Ngayon, huwag na natin patagalin Simulan na natin ang kwento! Puwisi talaga, nakakainis. Akala mo naman kung sinong perpekto kung makapagpalaya sa akin. Kala mo naman napakabait niyang babae. Hindi na nga marunong tumanaw ng utang na loob. Ang kapal pa ng mukha niyang sabihing lumayas na raw ako. Aba, bakit ka na naman umuwi? Huwag mo sabihin dala mo na naman ang bag mo. Eto na nga. Pinalayas kasi ako. Masaya ka na? Kung makatingin ka, parang kasalanan ko na naman lahat, kuya. Hindi pa nga ako nagtatanong, defensive ka na agad. Kaya nga gusto kong marinig kung ano na naman ang ginawa mo. Wala nga. Selosa lang talagang amo kong babae. Akala mo naman aagawin ko ang asawa niya. Konting kabaitan lang, iba na agad ang iniisip. Padabog na inihagis ni Mariel ang bag sa lumang sofa bago dumiretso sa mesa upang uminom ng tubig. Samantalang si Butch, na natiling nakatingin sa kanya. Hindi na ito nagulat sa bigla ang pag-uwi ng kapatid. Sa tuwing umuuwi itong may daladalang bag, iisa lang ang ibig sabihin noon. Wala na naman itong trabaho. Sabihin mo nga sa akin, ano ba talaga nangyari? Ano pa ba? Tuwing umuuwi ang asawa niya galing opisina, inaabutan ko lang naman ng tubig. Minsan ako na rin ang naghahain ng pagkain. Tapos bigla akong sasabihin, lumalampas na raw ako sa trabaho ko. Bakit ikaw ang naghahain sa tatay? Hindi bang inaalagaan mo yung anak nila? Nakita kong pagod yung tao eh. Ano bang masama kung tulungan ko? Tumulong? O nagpa-cute ka lang? Kuya naman! O ano, mali ba ako? Lahat na lang kasi binibigyan mo ng ibang kahulugan. Pare-pareho lang kayo. Hindi ko binibigyan ng ibang kahulugan. Kilala kasi kita, Mariel. Ay, nakakapikon ka talaga. Mas nakakapikon yung paulit-ulit mong dahilan, no? Babaita ka. Tahimik na napabuntong hininga si Butch. Hindi niya mabilang kung ilang beses na silang nagkaroon ng ganitong pag-uusap. Sa bawat pagkakataong nawawala ng trabaho si Mariel, laging ibang tao ang may kasalanan sa kwentong ito. O ano, hanggang kailan mo'y pagpipilitan na wala kang kasalanan lagi? Di ba't hindi itong unang beses na napaalis ka sa mga pinagtatrabahuhan mo? Hindi rin pangalawa dahil paulit-ulit na lang. Kahit saan ka magpunta, iisa ang nagiging problema mo. Ano bang gusto mong marinig, kuya? Na ako ang may kasalanan? Hindi ko sasabihin yun kung hindi naman totoo. Hindi mo pa rin ba naiisip na baka may dahilan kung bakit pare-pareho ang ending ng bawat trabaho mo? Ang ending lang naman, may babaeng nagseselos sa akin. Hindi ka ba napapagod dahil dyan? Ang hirap kasi sa'yo. Ang hilig mong mangharot ng mga lalaki. Hindi ko naman sila inaakit, no? Kasalanan ko bang maganda ko? Napailing si Butch bago naupo sa tapat ng kapatid. Halata sa mukha nitong pilit nitong pinipigilan ng sarili na wag magalit. Subalit habang nakikita niyang walang kahit katiting na pagsisisi si Mariel, lalo lamang siyang nadidismaya. Naaalala mo pa ba yung kapatid ng amo mo dati? Ano na naman bang kinalaman nun, kuya? Huwag ka magkunwaring wala kang maalala. College student pa lang yung bata. Imbes na lumayo ka, halos gabi-gabi mo pang kinakausap.
Tapos sasabihin mong wala kang kasalanan? Eh siya naman ang unang lumalapit sa akin eh. Anong magagawa ko? Pwede mo naman siyang iwasan, pero hindi mo ginawa. Bakit ko iiwasan kung wala naman kaming ginagawang masama? Hindi ba sapat na alam mong nahuhulog na ang loob niya sa'yo? Hindi ko kontroladong nararamdaman niya. Kaya wala akong nagawa. Pero kontrolado mo ang ginagawa mo. Alam mong bata pa. Alam mong kapatid siya ng amo mo. Pero tinuloy mo pa rin kasi ano? Kahit ayaw mong aminin, iyon ang gusto mo. Ang mang-akit na mga lalaki. Ay, ilang beses ko bang sasabihin na nag-uusap lang kami noon? Nag-uusap nahuli kayo at nagsumbong siya sa pamilya nila. Ang ending, ikaw ang pinalayas. Hindi ka ba talaga nadadala? Gawain ang baklayang level ng paglalandi mo eh. Pero talagang dinaig mo pa ako. O tapos, ano pa bang gusto mo sabihin? Sabihin mo na para matapos na. Hoy, hindi ka ba talaga nagsisisi sa mga pinaggagawa mo? Hindi ako magsisisi sa bagay na hindi ko naman kasalanan. Huminga ng malalim si Butch bago muling nagsalita. Alam niyang kapag pinabayaan niya na naman ang kapatid, mauulit lamang ang lahat. Ngunit sa bawat salitang lumalabas sa bibig ni Mariel, lalo niyang nararamdamang parang wala itong balak magbago. O sige, kung hindi pa sapat yung nangyari sa una, paano naman yung sa hardinero? Ay nako, ibabalik mo na naman yan. Nakakainis ka na talaga, kuya ha? Oo, kasi hindi mo pa rin natututunan ng lahat. Hanggang kailan ka ba matututo? Hindi ko naman alam nung una na may asawa siya, no? Sus, nung nalaman mo, pinagpatuloy mo pa rin ang pakikipagrelasyon sa kanya eh. Huwag ka na nga mag-deny. Eh, mahal niya ako eh. Yun ang sabi niya. Kaya, sino ba naman ako para... At naniwala ka naman na mahal ka niya? Ay naku, kahit kailan talaga hindi mo alam ang pagkakaiba ng tama at mali. Isipin mo nga, kung mahal ka talaga noon, hindi ka niya itatago. Hindi rin siya uuwi gabi-gabi sa asawa niya habang ikaw ang pinapangakuan. Bakit ba lagi na lang akong kontrabida sa paningin mo? Puro na lang sermon ang natatanggap sa'yo eh. Nakakarindi na, no? At bakit hindi? Hindi dahil kapatid kita, kakampihan na kita kahit mali ka. Hindi ko naman inagaw yung lalaki ah. May asawa na, Mariel. Kahit hindi mo agawin, alam mong may masasaktan dahil sa pagdikit-dikit mo sa mga lalaki. Hindi ko kasalanan kung hindi sila masaya sa relasyon nila. Hindi naman sila papatol sa akin kung masaya sila, di ba? Yan na naman. Lagi ka may dahilan. Hanggang ngayon hindi mo pa rin matanggap na may mali ka rin sa mga nangyari. Tahimik na napatingin si Mariel sa sahig. Hindi dahil tinamaan siya sa sinabi ng kanyang kuya, kundi dahil nagsisimula na siyang mag-alala. Wala na siyang trabaho, paubos na rin ang naipon niyang pera at wala siyang ideya kung saan kukuha ng panibagong pagkakakitaan. Subalit kahit ganun, hindi pa rin niya kayang aminin na siya mismo ang dahilan ng paulit-ulit niyang pagbagsak. Nang sumunod na araw, O sige na nga. Mamaya na tayo ulit mag-usap ha. Masyado mo naman akong na-miss. O siya sige, o na. Pero hindi pa nga ako nakakahanap ng bagong trabaho eh. Kapag may sweldo na ulit ako, ililibre kita. Hoy, babaita. Sino na naman yung nilalandi mo? Kuya, sandali lang. Eto na nga eh. O sige na, bye muna ha. Magte-text na lang ako mamaya. Hindi ka pa rin talaga tumitigil, no? Ano na naman ba? Nag-uusap lang eh. Issue na naman sa'yo. katatapos lang ni Butch magwalis sa sala nang marinig niyang tila panay ang tawa ni Mariel habang may kausap sa cellphone. Hindi niya man narinig ang buong usapan. Sapat na ang tono ng boses ng kapatid upang mahalata niyang hindi yun simpleng pakikipagkwentuhan. Kaya agad niya itong nilapitan bago tuluyang matapos ang tawag. Sabihin mo nga sa akin ang totoo, babaita ka. Sino na naman ang kausap mo? Kanina pa ako rito at nakikita kitang halos malusaw sa kilig dyan sa kinauupuan mo. Ay, kaibigan ko lang yon no? Talaga lang ah. Kaibigan bang sinasabihan na masyado kang namimiss? Ay naku Mariela, baka mamaya may asawa na naman yan. Sinasabi ko talaga sa'yo, di ka na talaga nadadala. Kuya, ang hilig mo makinig sa usapan ng iba. Aba natural na maririnig ko. Ang lakas kasi ng boses mo. Saka hindi na kita kailangang hulihin. Kilalang kilala na kita. Grabe ka naman.
Hindi ba pwedeng may kaibigan lang akong lalaki? Pwede. Ang ayoko, yung bawat lalaking makakausap mo, binibigyan mo ng motibo. At mas lalong ayoko na makikipagkaibigan sa mga lalaki na may asawa. Hindi mo ba naiintindihan yon? Sus, masyado ka lang praning. Praning? Ilang beses ka nang nawalan ng trabaho dahil dyan. Tapos ako pa ang praning? Ay, heto na naman tayo eh. Sandaling natahimik si Mariel bago niya inilapag ang cellphone sa mesa. Ngumiti siya na tila may gustong ibalita. Napansin niyo ni Butch kaya bahagya siyang nagtaka. Saka kuya, huwag ka na mag-alala. May lilipatan na akong trabaho. Ano? At saan naman? Kanina lang tumawag si Vivi. Siya yung kapitbahay nating namamasukan sa kabilang barangay. Naghahanap daw siya ng yaya. Naghahanap daw ng yaya yung kapitbahay ng amo niya. Sigurado ka? Oo, kanina pa nga niya ako kinukulit eh. Ang sabi niya, matagal na raw naghahanap ng mag-aalaga sa anak nila. Kaya kesa pagalitan mo ko, hayaan mo muna ako makapagpahinga ng tahimik at walang tumatalak. Daig mo pa kasi si nanay nung buhay pa. Ay nako, ayaw mo lang talagang pinagsasabihan ka kasi kung ano lang ang gusto mo, yun lang ang masusunod. Teka, ilang taon daw ba ang aalagaan mong bata? Baka mamaya pabayaan mo dahil na naman sa pangahaliparot. Grade 4 na raw kuya. Medyo malaki na rin naman. Hindi na siguro mahirap alagaan. Ang problema ko, hindi yung bata, kundi yung ugali mo. Kuya naman! Hindi ako nagbibiro. Sana ito na ang trabaho na iingatan mo at pahalagahan at mahirap makahanap ng trabaho ngayon. Aba syempre naman kuya. Huwag ka na nga masyado mag-alala dyan. Mangako ka muna na titino ka na. Oh, eto na. Nangangako na. Ayoko ng pangakong 5 araw lang ha. Naku naman, grabe ka talaga sa akin. Dapat lang. Alam mo bang sa tuwing umuwi kang walang trabaho, ako rin na nag-iisip kung paano pagkakasyain ang gastusin? Kaya nga sinabi kong huwag ka na mag-alala dahil may trabaho na ulit ako. Hindi mawawala ang pag-aalala ko hanggat hindi ka nagbabago. Oo na nga eh, hindi na mangyayaring iniisip mo. Saka, bata ang aalagaan ko. Ano bang kalokohan na magagawa ko ron? Ay hindi ko alam sa'yo. Baka pati tatay ng bata kaibiganin mo na naman. Ay nako, ang advance mo talaga mag-isip. Napailing na lamang si Mariel at sanay na siyang makarinig ng sermon mula sa kanyang kuya, kaya hindi niya na ito gaanong pinapansin. Ang nasa isip niya ngayon, ang panibagong trabahong naghihintay sa kanya kinabukasan. Umaasa siyang magiging maayos ang lahat upang hindi na naman siya mapauwi ng maaga. Kinabukasan, maagang gumising si Mariel. Isinuot niya ang pinakamaganda niyang blouse at maong na pantalon bago inayos ang kanyang buhok sa harap ng salamin. Habang pinagmamasdan ng sarili, napangiti siya. O ano, nakahanda ka na ba? Oo, sabi ni Vivi, dadaanan niya ako. Makinig ka mabuti sa akin, Mariela. Trabaho ang pupuntahan mo. Huwag mong isipin ang kahit anong kalokohan, ha? Oo na nga. At ang aalagaan mo ang unahin mo. Huwag yung tatay, huwag ang bisita, huwag kung sino-sinong lalaki sa paligid. Kuya, nakakainsulto ka na. Mas gusto ko nang mainsulto ka kaysa umuwi ka na naman dito bit-bit ang bag mo. Saka hindi ka pa ba sanay? Hindi mangyayari yan. Tingnan mo, magtatagal ako sa trabahong ito. Hindi na sumagot si Butch. Tahimik na lamang niyang pinagmasdan ng kapatid habang palabas ng bahay. Sa kabila ng mga pangako ni Mariel, hindi pa rin mawala sa isip niya ang mga nakaraang pangyayari. Umaasa siyang sa pagkakataong ito, pipiliin na ng kapatid ang tamang landas. Ilang sandali pa, sinundo si Mariel ng kanilang kapitbahay na si Vivi upang ihatid sa bago nitong mapapasukan. Habang naglalakad, paulit-ulit siyang pinayuhan ito na ayusin ang pagtatrabaho dahil mababait ang pamilyang paglilingkuran niya. Ilang minuto pang lumipas, huminto sila sa harap ng isang malaki at maayos na bahay. Matapos siyang ipakilala ni Vivi, nagpaalam na rin itong umalis. Hindi nagtagal, lumabas ang babaeng may-ari ng bahay upang salubungin siya.
Ikaw si Mariel, tama ba? Nakwento na sa akin ni Vivian tungkol sa'yo. Halika, pumasok ka muna sa loob para maipakita ko sa'yo ang bahay. Opo, ma'am. Maraming salamat po sa pagkakataon. Gagawin ko po ang lahat para hindi kayo magsisi na ako ang kinuha ninyo. Sana nga. Sa totoo lang, ilang buwan na kami naghahanap ng yaya. Hindi kasi nagtatagal ang mga nauna kaya umaasa kung magiging maayos ang samahan natin. Hindi po kayo mahihirapan sa akin, ma'am. Masipag naman po ako magtrabaho. Mabuti kung ganon. Halika, ipapakita ko muna sa iyo mga dapat mong malaman. Tahimik na sumunod si Mariel habang iniikot siya ni Mrs. La Paz sa loob ng bahay. Ipinakita nito ang kusina, laundry area, sala at ang silid na gagamitin niya. Habang naglalakad, palihim namang pinagmamasdan ni Mariel ang laki ng bahay. Halatang may kaya sa buhay ang pamilya. Dito ka matutulog. Maliit lang ang kwarto pero kumpleto naman ang kailangan mo. Ayos na ayos po ito, ma'am. Mas maganda pa nga kaysa sa dati kong tinutuluyan. Ang pinakamahalagang responsibilidad mo rito ay yung anak ko. Grade 4 na siya kaya hindi na siya alagain. Pero gusto kong may nagbabantay pa rin sa kanya. Sisiguraduhin mong nakakakain siya sa tamang oras, nagagawa ang assignment niya at hindi puro laro lang ang inaatupag. Opo, kaya ko naman pong gawin lahat ng yon. Hindi rin kita pipigilan kapag tapos na mga gawain mo. Basta ang importante, anak ko ang uunahin mo. Opo, ma'am. At isa pa, gusto kong malinaw tayo sa umpisa pa lang. Ang asawa ko, ako ang nag-aasikaso ron. Kapag umuwi siya galing trabaho, ako ang bahala sa pagkain niya, sa kape niya at sa iba pa. Ang trabaho mo ang anak ko lang. Maliwanag ba? Opo, naiintindihan ko po. Tahimik na tumango si Mrs. La Paz bago iniwan si Mariel sa kusina upang ihanda ang tanghalian. Mabilis ding nakasanayan ni Mariel ang kanyang mga gawain sa bahay. Ilang araw ang lumipas, may isang bagay na napansin si Mrs. La Paz. Tuwing malapit nang umuwi ang kanyang asawa mula sa opisina, bigla na lamang nag-aayos ng sarili si Mariel. Noong una hindi niya yun pinapansin. Ngunit nang halos araw-araw na yung mangyari, nagsimula na siyang magduda. Mariel, bakit hindi mo pa inihahanda ang merienda ng anak ko? Kanina pa siya naghihintay sa sala. Ay, pasensya na po, ma'am. Gagawin ko na po ngayon din. At napansin ko nitong mga nakaraang araw, parang nawawala ka tuwing oras ng uwian nila. May problema ba? Wala naman po. Nag-aayos lang po ako sandali. Nag-aayos? Bakit kailangan eksaktong oras ng uwi ng asawa ko ang pag-aayos mo ng sarili? Ay, wala naman pong ibig sabihin yon. Gusto ko lang pong maging presentable. Presentable ka naman kahit hindi ka magbihis ng paulit-ulit. Saka ang mahalaga, ang anak ko ang alagaan mo. Sanay lang po talaga akong malinis tignan. Wala naman akong tutol doon. Ang gusto ko lang, yung hindi mo napapabayaan ang trabaho mo. Hindi naman po, ma'am. Sana nga. Kasi 2 beses ko nang napapansing naghihintay ang anak ko ng merienda habang nasa kwarto ka pa. Pasensya na po. Hindi na po mauulit. Tahimik na tumango si Mrs. La Paz ngunit hindi nawala ang pagdududa sa kanyang isip. Simula noon, mas naging mapagmasid siya sa bawat kilos ng kanyang kasambahay. Habang si Mariel naman patuloy na nagpapanggap na inosente, hindi niya namamalayang unti-unti nang napapansin ng kanyang amo ang kakaibang interes na ipinapakita niya sa asawa nito. Nang sumunod na araw, Mariel, kanina pa kita hinahanap. Bakit mag-isang anak ko sa dining table? Pasensya na po, ma'am. Inabutan ko lang po ng malamig na tubig si sir. Kakauwi lang po kasi niya galing opisina. Hindi bang sinabi ko sa'yo nung unang araw pa lang na ako ang bahala sa asawa ko? Nakita ko lang po kasi na mukhang pagod siya. Gusto ko lang pong makatulong. Hindi ko kailangan ng tutulong sa pag-aasikaso sa asawa ko. Ang kailangan ko, may nag-aalaga sa anak ko. Ma'am, hindi ko naman po siya pinabayaan. Sandali lang naman po akong umalis. Sandali man o hindi, trabaho mo ang anak ko. Kaya kita kinuha rito dahil kailangan niya ng yaya. Hindi para may mag-abot ng tubig sa asawa ko. Pasensya na po, ma'am. Hindi ko naman po yun sinasadya.
Hindi itong unang beses, Mariel. Ilang araw na kitang pinagmamasdan. Kapag malapit ng umuwi ang asawa ko, bigla ka nag-aayos ng sarili. Tapos ikaw pang nauunang sumasalubong sa kanya sa pinto. Sa tingin mo ba hindi ko yung napapansin? Nagkataon lang po siguro. Wala naman po akong ibang ibig sabihin. Umaasa akong nagkataon lang talaga. Ayokong umabot sa puntong kailangan pa kitang pagsabihan ulit tungkol dyan, ha? Hindi na po talaga mauulit, ma'am. Tahimik na umiling si Mrs. Lapas bago bumalik. Tahimik na umiling si Mrs. Lapas bago bumalik sa kusina. Samantalang si Mariel nagpatuloy sa paghahanda ng merienda ng bata. Kahit napagsabihan na siya ng kanyang amo, wala pa rin siyang pakialam. Lumipas pa ang ilang araw. Mariel, nasa ng anak ko? Hindi pa ba siya kumakain? Nasa sala pa po siya, ma'am. Pinapatapos ko lang po ng isang episode ng pinapanood niya. Bakit hindi mo siya sinasamahan? Kanina pa pala siya ron. May inaayos lang po ako sa kusina. Inaayos? O naghihintay na naman sa pag-uwi ng asawa ko? Hindi naman po, ma'am. Mariel, gusto ko magkaintindihan tayo, ha? Ilang beses na kitang pinagsasabihan pero parang hindi mo na agad sinusunod ang bilin ko. Pasensya na po. Hindi sapat ang pasensya kung paulit-ulit mong ginagawa. Gusto kong ang buong atensyon mo nasa anak ko lang. Kapag nalaman kong napapabayaan mo siya dahil sa ibang bagay, mapipilitan akong humanap ng ibang yaya. Opo, ma'am. Gagawin ko po ang lahat para hindi na kayo madismaya sa akin. Hindi na nagsalita si Mrs. Lapas. Subalit habang pinagmamasdan niya si Mariel, lalo lamang tumitibay ang kanyang kutob na may kakaiba sa kinikilos ng kanyang kasambahay. Nang sumunod na araw, Mariel, pwede bang pakikuha ng merienda ang anak ko? Kanina pa siya naghihintay sa kwarto niya. Opo, ma'am. Ihahanda ko na po. At pagkatapos, pakitignan kung tapos na ba ang assignment niya. Bukas pa naman ang pasok pero ayokong nasasanay siyang nagpapahuli sa mga gawain. Sige po. Mamaya may bibilin lang ako sa grocery, ha? Sandali lang naman ako. Babalik din ako agad. Opo, ma'am. Huwag po kayo mag-alala. Ako na po ang bahala rito. tahimik na tumango si Mrs. Lapas bago umalis ng bahay. Naiwan si Mariel kasama ang bata at ang asawa ng kanyang amo na kauuwi lamang mula sa opisina. Habang naghahanda siya ng merienda, ilang ulit siyang napasilip sa sala. Nang makitang mag-isa lamang ang among lalaki, bahagya siyang napangiti. Hindi na niya muna inihatid ang pagkain ng bata. Sa halip, kumuha siya ng isang basong malamig na tubig at kusang lumapit sa sala. Mariel! Napalingon agad si Mariel. Nagulat siyang bumalik na pala si Mrs. Lapas dahil naiwan nito ang pitaka. Anong ginagawa mo? Inaabutan ko lang po ng tubig si sir. At ang anak ko? Hahatiran ko na rin po sana ng merienda niya. Kanina ko pa sinabi sa'yo kung anong uunahin mo. Pasensya na po. Ilang beses ka nang humingi ng pasensya. Nakakasawa na. Tahimik na yumuko si Mariel. Akala niya makakalusot na naman siya. Ngunit hindi niya inaasahang babalik agad ang kanyang amo. Lumipas pa ang ilang araw. Sa halip na magbago, ganun pa rin. Tuwing wala si Mrs. Lapas, kusa na niyang inaayos ang kwelyo ng polo ng among lalaki. Inilalapit ang sarili kapag may inaabot na gamit at sinasadya niyang ngumiti sa tuwing magtatama ang kanilang mga mata. Hindi niya napansing mula sa kusina, tahimik siyang pinagmamasdan ni Mrs. Lapas. Mariel? Ma'am, nandyan na po pala kayo. Kanina pa. At sapat nang nakita ko na ginagawa mo. Ano pong ibig niyo sabihin? Akala mo siguro hindi ko napapansin ang mga ginagawa mo nitong mga nakaraang linggo. Ma'am, wala naman po akong... Huwag mo nang itanggi. Ilang beses na kitang pinagbigyan. Ilang beses na rin kitang pinaaalalahanan, Mariel. Nagiging magalang lang naman po ako. Magalang? Kasama ba sa pagiging magalang ang pag-aayos ng buhok sa tuwing uuwi ang asawa ko? Kasama ba ron ang pagpapalit ng maikling shorts bago siya dumating? Kasama rin ba ron ang pag-iiwan mo sa anak ko para ikaw mag-abot ng tubig at tuwalya sa asawa ko? O ano? Bakit? Wala ka nang maisagot?
Hindi po ganun ang intensyon ko. Hindi ko kailangang hulaan ang intensyon mo. Nakikita ko mismo ang ginagawa mo, Mariel. Maharot ka! Hindi po ako ganun. Nagkataon lang po talaga na isang beses pwedeng nagkataon. 2 beses pwede pa. Pero halos araw-araw, hindi na yung nagkataon. Ma'am, hindi pa dyan natatapos. Tahimik na tumingin si Mrs. Lapa sa mesa at kinuha ang isang maliit na papel. Natatandaan mo ba ito? Napansin ni Mariel na yon ang maliit na note na isinilid niya sa lunch bag ng among lalaki nung umagang yon. Nahulog ito sa mesa bago pa madala ng asawa ko. Ngayon sabihin mo, anong ibig sabihin ng huwag kayong masyadong magpapagod sa trabaho, may naghihintay sa inyo rito? Yan ang nabasa ko sa notes. Ma'am, wala pong mali siya ron. Talaga? Nag-aalala lang po ako. Hoy babae, hindi mo kailangan mag-alala sa asawa ko. Sino ka ba? Kaano-ano ka ba niya? Ako ang asawa niya. Ngayon naiintindihan ko na kung bakit ilang araw ng ibang kilos niya pag-uwi. Hindi man siya gumagawa ng mali. Napapansin kong komportable na siyang kausap ka. At ayokong hintayin pang lumala ito. Ma'am, bigyan niyo pa po sana ako ng isang pagkakataon. Ilang pagkakataon ang ibinigay ko sa'yo. Hindi na po talaga mauulit. Pangako po. Yan din ang sinabi mo nung una kitang pinagsabihan. Ma'am, mag-empake ka na ng gamit mo. Ma'am, please. Hindi ko kayang magtiwala sa isang taong hindi marunong rumespeto sa hangganan ng sarili niyang trabaho. Kailangan ko po talaga ang trabahong ito, ma'am. Nakikiusap po ako. Mas kailangan ng anak kong isang yayang tututok sa kanya. Hindi ko naman po siya pinababayaan, ma'am. Pinabayaan mo. Saka ayoko na rin mag-alaga ng ahas dito sa pamamahay ko. Tahimik na napayuko si Mariel. Wala na siyang maipaliwanag pa. Isa-isa niyang inilagay ang kanyang mga damit sa bag habang naririnig ang mahinang boses ng batang kanyang inaalagaan na nagtatanong kung bakit siya aalis. Hindi na siya lumingon. Paglabas niya ng bahay, mahigpit niyang hinawakan ng bag na tila yun na lamang ang natitirang pag-aari niya. Hindi pa man siya nakakalayo, alam na niyang muli na naman siyang babalik sa kanilang bahay nang walang trabaho. At alam din niyang si Butch na naman ang unang taong haharapin niya pag-uwi. Kuya, Tawag ni Mariel sa maliit nilang bahay habang bitbit ang isang bag na naglalaman ng kanyang mga damit. Pagkabukas niya ng pinto, agad niyang napansing wala ang kanyang kuya. Naalala niyang Sabado nga pala at kalahating araw pa lamang ang trabaho nito bilang tagaluto sa bahay ng kanyang amo. Wala siyang nagawa kundi maupo sa lumang sofa at maghintay. Ilang oras din siyang tahimik na nakatitig sa kisame habang iniisip kung paano niya sasabihin sa kapatid na nawalan na naman siya ng trabaho. Bandang hapon, narinig niya ang pagbukas ng pinto. Napalingon si Butch sa sala. Agad niyang napansin ang bag na nakapatong sa tabi ng sofa at unti-unti siyang napapikit at napabuntong hininga. Huwag mong sabihin, nandito ka na naman dahil wala ka na naman trabaho. kuya, Sagutin mo ko. Huwag mong sabihin na ilang linggo pa lang. Umuwi ka na naman ng ganyan. pinalayas ako eh. Grabe ka talaga. Wala ka pang 1 buwan dun tapos wala ka na naman trabaho. Bakit? Ano naman ba nangyari? Nahuli kasi ako ng amo kong babae na inaabutan ko ng tubig ang asawa niya. Tapos nakita pa niya yung note na nilagay ko sa lunch bag ni Sir. Kahit anong paliwanag ko, ayaw na niya akong paniwalaan. Ano ba kasing pumasok sa isip mo at ginawa mo pa yun? Wala naman akong masamang intensyon. Gusto ko lang namang maging mabait. Mabait? Mariel, may hangganan ng pagiging mabait. Kung may asawang tao, dapat alam mo kung saan ka lulugar. Sa kawag ako, alam kong sinadya mo yon at ugali mo na talaga yon. Pero kuya, hindi ko naman inakit eh. Wala akong pakialam. Yun ang nakita ng amo mo. At bilang asawa, natural lang na protektahan niya ang pamilya niya.
Hindi ko kasi inakalang lalaki ng ganun ang problema eh. Yan ang lagi mo sinasabi pagkatapos ng bawat nangyayari eh. Hindi mo inaasahan. Hindi mo akalaing lalaki. Hindi mo sinasadya. Pero ang ending, paulit-ulit mo pa rin ginagawa. Tahimik na napayuko si Mariel. Hindi na siya sumagot. Sa unang pagkakataon, tila naubusan siya ng idadahilan. Alam mo kung anong pinakamasakit para sa akin? Ang masakit, nakikita kitang paulit-ulit na nagsisimula tapos bumabalik ka rin dito na wala namang dala kundi ang bag mo. Parang hindi ka na umaabante sa buhay. Kuya, Habang tumatagal, nahihirapan na rin ako maniwala sa mga pangako mo. Tuwing sinasabi mo magbabago ka, gusto kitang paniwalaan. Pero ilang beses ko na rin narinig yan. kuya, wala na talaga akong pera. Alam ko, Konti na lang ang natira sa ipon ko. Hindi pa aabot ng 1 linggo yon. Kapag wala na yon, wala na rin akong pambili ng mga gusto ko. Baka naman pwede mo akong tulungan, no? Ikaw na lang ang makakatulong sa akin. at ikaw rin ang dahilan kung bakit nahihirapan akong tumulong. Pasensya ka na. He, hindi ko kailangan ng pasensya. Ang gusto ko, sana dumating yung araw na hindi na kita kailangang saluhin. At sana, dumating ang araw na tuminukan na. Tahimik na bumaba ang tingin ni Mariel. Ramdam niya ang bigat ng bawat salitang binitiwan ng kanyang kuya. Kung ayaw mo na akong tulungan, naiintindihan ko naman. Hindi naman kita mapipilit. Napapagod ako, oo. Pero hindi kita kayang pabayaan. Magkapatid tayo eh. Kung hindi kita tutulungan, sino pa? Pero sana, itatak mo na sa utak mo ang mga sinasabi ko, Mariel. Ibig sabihin, tutulungan mo pa rin ako? Ay, ano pa nga ba? May alam akong isang trabaho na pwede mong pasukan. Talaga? Saan? Doon sa pinagtatrabahuhan ko. Talaga? Anong trabaho naman yan, kuya? Narinig ko na kailangan nila ng yaya. Yaya? Ayoko na, kuya. Kagagaling ko lang sa pagiging yaya. Ayoko na maghabol ng bata buong maghapon. Makinig ka nga muna. Hindi bata ang aalagaan mo, no? Kundi binata. Binata? Oo, 25 years old na yon. Kung binata na, bakit kailangan pa ng yaya? Naaksidente siya ilang taon na nakalipas. Naka-wheelchair siya kaya kailangan niya ng taong tutulong sa kanya sa araw-araw. Talaga, kuya? Naku, nakaka-excite naman yan. Gwapo ba siya? Yan talaga ang una mo naisip? Di ba nakapag-usap na tayo na itigil mo na yung kaharatan mo? Ay, nagtatanong lang naman ako. Oo, gwapo. Pero sana hanggang dun lang ang iisipin mo, ha? Kung gusto mong hindi ako mapahiya at magtagal ka na talaga doon. At gusto kong malinaw tayo. Hindi kita ipapasok doon para gumawa ng gulo. Matagal na ako nagtatrabaho sa pamilyang yun, ha. Pinagkakatiwalaan nila ako at ayokong masira ang tiwalang binuo ko sa loob ng maraming taon. Oo na, hindi kita ipapahiya. Sana nga, dahil ito na ang huling beses na magre-rekomenda ko para sa'yo. Okay, hindi na kita bibiguin. Mabuti, sana tandaan mo yung sinabi mo, ha. Maaga tayong aalis bukas. Isasama kita sa bahay ng amo ko at ipakikilala kita sa kanila. Hindi na nakasagot si Mariel. Sa wakas, nakahinga siya ng maluwag. Hindi niya alam kung anong naghihintay sa kanya sa bago niyang trabaho. Ngunit umaasa siyang yun na ang magiging simula ng panibagong pagkakataon. Tahimik na nagtungo si Butch sa kusina upang maghain ng kanilang hapunan. Samantala, si Mariel naman, nanatiling nakaupo sa sala habang nakatingin sa kanyang bag. Hindi niya akalaing sa kabila ng paulit-ulit niyang pagkakamali, bibigyan pa rin siya ng kanyang kuya ng isa pang pagkakataon. Kuya, Oh, bakit? salamat. Huwag mo muna akong pasalamatan. Mas gusto kong makita na tumatagal ka sa trabaho kaysa makarinig ng pasasalamat. Kasi kapag ito nasayang mo pa, ay nako, hindi ko na alam kung saan pa kita dadalhin. Ayoko nang maubos ang tiwala ng mga taong matagal kong pinagsilbihan. Naiintindihan ko naman yon, kuya. Huwag ka mag-alala.
Hindi ako gagawa ng mga bagay na ikasisira mo. At isa pa, huwag kang magpapasya agad kapag nakita mo na ang aalagaan mo ha. Trabahong pinunta mo ron, hindi kung ano pa man. Tandaan mo yan! Oo na, kuya. Hindi ko kakalimutan. Tumango lamang si Butch bago nagpatuloy sa pagkain. Kinagabihan, maaga silang nagpahinga upang makaalis ng maaga kinabukasan. Samantala, si Mariel hindi agad dinalaw ng antok. Paulit-ulit na umiikot sa isip niya ang sinabi ng kanyang kuya tungkol sa binatang naka-wheelchair. Hindi niya alam kung bakit ngunit unti-unti siyang nakaramdam ng pananabik sa bagong trabahong naghihintay sa kanya. Kinabukasan, Hoy babae, bilisan mo ng kumilos dyan at nagmamadali ako! pagkatapos mag-almusal, agad silang umalis patungo sa bayan. Halos buong biyahe, tahimik lamang si Butch habang si Mariel naman, panay ang lingon sa bintana ng sasakyan nila. Makalipas ang ilang minuto, huminto sila sa harap ng isang malaki at magandang bahay. Kuya, dito ka nagtatrabaho? Oo, kaya gusto kong tandaan mo lahat ng sinabi ko kagabi ah. Oo na. Ilang beses mo pa bang uulitin? Hanggat hindi tayo pumapasok, uulit-ulitin ko. Ayokong may mangyaring ikakapahiya ko, no? Malilintikan ka sa akin. Hindi nga kita ipapahiya. Paulit-ulit eh. O siya, halika na. Pagpasok nila sa bakuran, agad silang sinalubong ng isang kasambahay na kilala ni Butch. Hindi nagtagal, lumabas din ang may-ari ng bahay. Butch, maaga ka yata ngayon. Wala ka namang pasok ha. Magandang umaga po, ma'am. Pasensya na po kung napaaga ang punta ko. Ito po pala ang kapatid kong si Mariel na nabanggit ko sa inyo kagabi. Magandang umaga po. Ikaw pala si Mariel. Halika, huwag kayong tumayo dyan sa labas. Maraming salamat po, ma'am. Butch, matagal na kitang kilala. Kaya kung ikaw mismo ang nagrekomenda sa kapatid mo, gusto ko muna siyang bigyan ng pagkakataon. Hindi po kayo magsisisi, ma'am. Mariel, sinabi na ba sa'yo ng kuya mo kung ano magiging trabaho mo rito? Opo, mag-aalaga po ako. Tama, pero gusto kong malinaw sa umpisa pa lang ang mga inaasahan ko. Makikinig po ako. Hindi ako naghahanap ng pinakamagaling na yaya. Ang gusto ko, matyaga, marunong rumespeto at mapagkakatiwalaan. Yun lang ang importante sa akin. Opo, ma'am. Gagawin ko po ang lahat na makakaya ko. Mabuti. Isa pa, parang pamilya na ang turing namin kay Butch. Matagal na siyang nagtatrabaho rito at hindi pa niya kami binigyan ng problema kahit minsan. Kaya umaasa akong hindi rin kami magkakaroon ng problema sa iyo. Napatingin si Mariel kay Butch na bahagyang tumango bilang paalala. Huwag po kayong mag-alala, ma'am. Gagawin ko po ang sinasabi niyo. Sana nga. Tahimik na naglakad si Monica habang sinusundan naman siya ng magkapatid. Ito ang sala. Doon ang dining area. Nandoon ang kusina kung saan nagtatrabaho ang kuya mo. May laundry area rin sa likod ng bahay at may sarili kang kwarto sa unang palapag. Napakalaki naman po ng bahay ninyo. Malaki nga pero konti lang kami rito kaya tahimik lang palagi. Kayo lang po ba ang nakatira dito? Kasama ko ang anak ko. May mga kasambahay din at syempre, si Butch. Mababait sila, Mariel. Kaya sana suklian mo rin ang maayos na trabaho, ha? Oo na, kuya. Mukhang mahilig kang sumagot sa kuya mo, ah. Pasensya na po. Ganyan lang po talaga kami mag-usap. Mukhang malapit nga kayong magkapatid. Kami na lang po kasi ang magkasama sa buhay. Kaya pala, mas lalo niyong dapat alagaan ang isa't isa, ha? Siya nga pala, bago ko ipakilala ang anak ko, may gusto muna akong sabihin. Ano po yun, ma'am? Hindi madali ang pinagdaanan niya. Simula nang maaksidente siya, malaki ang pinagbago ng buhay niya. Kaya gusto kong maging mahinahon ka sa pakikitungo sa kanya. Opo, ma'am. Makakaasa po kayo. Hindi rin siya masungit. Tahimik lang talaga siya at madalas nagbabasa ng libro o nakatingin lang sa hardin. Kapag may kailangan siya, tulungan mo lang. Huwag mong iparamdam na pabigat siya dahil yun ang pinakaayaw niyang maramdaman. Hindi ko po gagawin yon. Mabuti.
Dahan-dahang umakyat ang tatlo sa ikalawang palapag. Habang papalapit sila sa dulo ng pasilyo, lalong bumibilis ang tibok ng puso ni Mariel. Hindi niya maipaliwanag kung bakit siya kinakabahan. Huminto si Monica sa tapat ng isang silid at marahan siyang kumatok. Nathan, anak, pwede ba kaming pumasok? Narinig nilang mahinang tugon mula sa loob. Maingat na binuksan ni Monica ang pinto. Anak, may gusto akong ipakilala sa'yo. Napalingon ang binata mula sa librong kanyang binabasa. Nakaupo ito sa wheelchair habang sinisikatan ng liwanag mula sa malaking bintana ng silid. Saglit na natigilan si Mariel. Hindi niya napansing nakatitig na pala siya sa binata. Matangos ang ilong nito, maputi ang balat at maaliwalas ang mukha. Kahit nakaupo lamang, kapansin-pansin pa rin ang taglay nitong kagwapuhan. Sa isip ni Mariel, biglang naglaho ang lahat ng reklamo niya tungkol sa pagiging yaya. Hindi niya inaasahang ang lalaking aalagaan niya, ganun pala kagwapo. Nathan, siya si Mariel. Siya na ang magiging bagong yaya mo simula ngayon kung magkakasundo kayo. Magandang umaga. Magandang umaga rin po. Nathan, matagal na tayong naghahanap ng kapalit ni Lerma. Sana maging maayos ang samahan ninyo ni Mariel. Kung maayos naman siya sa trabaho, wala naman po akong magiging problema. Gagawin ko pong lahat na makakaya ko para maalagaan kayo ng maayos. Pinagmasdan ni Mariel ang binata habang nagsasalita ito. Napansin niyang kalmado lamang ang mukha nito at hindi katulad ng ibang lalaking nakikilala niya na agad siyang tinitignan mula ulo hanggang paa. Si Nathan, sandaling tumingin lamang sa kanya bago muling ibinalik ang tingin sa librong hawak nito. Sa unang pagkakataon, tila nakaramdam si Mariel ng kakaibang pagkadismaya. Sanay siyang mapansin agad ng mga lalaki sa tuwing unang beses silang nagkikita. Ngunit ang lalaking nasa kanyang harapan, tila walang pakialam sa kanyang itsura. Mariel, mamaya, ipapakita ko sa iyo magiging araw-araw niyong routine para alam mo kung paano mo siya aasikasuhin. Opo, ma'am. Sige po, ma'am. Aalis na rin po muna ako at wala naman po akong pasok ngayong araw ng linggo. Hinatid ko lang talaga ang kapatid ko rito. Sige, Butch. Maraming salamat, ha? Umalis si Butch habang naiwan si Mariel sa loob ng silid. Palihim niyang sinulyapan muli si Nathan. Sa isip niya, hindi sapat na maging yaya lamang siya ng gwapong binata. Gusto niyang dumating ang araw na mapapansin din siya nito, gaya ng nangyari sa ibang mga lalaking nakilala niya noon. Ilang araw ang lumipas tulad ng nakasanayan, bumaba si Mariel sa kusina upang kunin ang tanghalian ni Nathan. Nadatnan niya roon si Butch na abalang naghahain ng pagkain sa tray. Oh, eto na ang tanghalian niya. Mainit-init pa yan kaya dahan-dahan mo lang dalhin. At bago ka umakyat, may sasabihin muna ako. Alam kong sasabihin mong paulit-ulit ako ha. Pero mas gugustuhin ko na makulitan ka kesa may mangyari na namang ikakapahamak nating dalawa. Naku, kuya, wag mo nang simulan. Araw-araw na lang may sermon ka nakahanda sa akin. Parang hindi mo na ako kapatid kung pagmantaan mo ako. Papasok lang naman ako sa kwarto ni Nathan para ihatid ang pagkain niya. Hindi naman ako pupunta ron para manggulo. Hindi kita pinagbabantaan. Pinaalalahanan lang kita. Alam mo kung gaano kahirap makuha ang tiwala ni Ma'am Monica. Ilang taon kong pinaghirapan ang pangalan ko rito. Isang pagkakamali mo lang, baka pareho pa tayong mawala ng trabaho. Kuya, hindi ba pwedeng pagkatiwalaan mo muna ako? Simula nang dumating ako rito, maayos naman ako nagtatrabaho. Hindi naman ako pinapagalitan ni Ma'am Monica. Ikaw lang yata ang araw-araw may reklamo. Kasi ako ang nakakakilala sa iyo. Napapansin ko ring iba ang forma mo kapag aakyat ka sa kwarto ni Nathan. Hindi naman ganyan ang suot mo kapag naglilinis ka ng sala o kusina. Mainit kaya sa taas. Tsaka, bahay naman to. Ano bang masama kung naka-shorts ako? Hindi sa shorts ako may problema eh. Ang problema ko, parang sinasadya mong mas maikli pa araw-araw ang suotin. Huwag mo na sabihin sa akin na nagkataon lang dahil hindi ako maniniwala.
Grabe ka talaga. Para bang lahat ng kilos ko may kahulugan sa'yo. Hindi lahat. Pero dahil kapatid kita, responsibilidad kong pagsabihan ka. Ayokong dumating ang araw na si Ma'am Monica mismo ang magsabi sa akin na nagkamali siyang pinagkatiwalaan kita. Hindi mangyayari yon. Isa pa, parang wala namang pakialam sa akin yung alaga ko. Kahit anong isuot ko, ni hindi nga halos tumitingin sa akin eh. Mas mabuti ng ganyan. Hayaan mong manatiling ganyan. Ano bang gusto mo? Magmukha akong losyang habang nagtatrabaho? Ang gusto ko, magmukha kang yaya. Hindi taong naghahanap ng pansin ng lalaki. Kuya! Masakit man pakinggan. Kailangan mo marinig. Kaya trabaho lang ang isipin mo, ha? Huwag ka magpapadala sa kung ano-ano. Sige na nga. Kapag hindi ako umakyat ngayon, lalong lalamig ang pagkain. O sige, dali mo na. At tandaan mong sinabi ko, ha? Tahimik na kinuha ni Mariel ang tray at nagtungo sa ikalawang palapag. Nathan, mag-lunch ka na muna. Inuna ko ng dali ng pagkain mo habang mainit pa. Salamat. Pakilapag na lang sa mesa. Mukhang mabango ang ulam ngayon ah. Alam na alam talaga ni Kuya Butch ang gusto ko. Ay oo, simula pa kanina, abala na siya sa kusina. Sabi pa nga niya, siguraduhin ko raw na makakakain kayo habang mainit pa. Masipag talaga si Kuya Butch. Oo nga, lagi niya ring sinasabi na mababait daw kayo kaya maswerte raw siya rito. Maswerte rin naman kami sa kanya. Mahirap makahanap ng taong mapagkakatiwalaan ngayon. Kayo po, hindi ba kayo nagsasawa na lagi lang nasa loob ng bahay? May mga araw na nagsasawa, pero wala rin naman ako magagawa eh. Mas mabuti nang tanggapin ko ang sitwasyon kesa araw-araw ako magreklamo. Kung gusto niyo po, pwede ko kayong ilabas mamaya sa hardin kahit magpahangin lang. Pwede rin kapag hindi na masyadong mainit. Sige po, sabihin niyo lang kung anong oras. Salamat. At ikaw rin, huwag mong pababayaan ang sarili mo. Kumain ka rin pagkatapos nito. Napapansin kong minsan nauuna pa ang pag-aasikaso mo sa akin kesa sa sarili mong tanghalian. Bahagyang natigilan si Mariel. Sanay siyang purihin ng mga lalaki dahil sa kanyang itsura. Ngunit si Nathan, kakaiba. Hindi man lang ito tumingin sa suot niyang maikling shorts. Ang inalala nito kung nakakakain ba siya sa tamang oras. Tahimik siyang napangiti bago lumabas ng silid. Pagkababa ni Mariel, dumiretso siya sa kusina. Nadatnan niyang naguhugas na ng mga pinaglutuan si Butch habang inaayos naman ng ibang kasambahay ang mesa. Kuya, ang seryoso talaga ng alaga ko. Ang hirap basahin ang iniisip. Kahit na anong sabihin ko, parang kalmado lang siya palagi. Hindi ba mas mabuti na yun? Ibig sabihin, tahimik lang siyang tao at wala kang dapat ikabahala. Hindi ko naman sinabing may ikinababahala ko. Nakakapanibago lang. Sanay kasi akong madaldalang mga taong nakakasama ko eh. Hindi lahat pare-pareho ng ugali, no? Si Nathan, mabait yan, pero hindi mahilig makipagkwentuhan kung hindi kailangan. Napansin ko nga, ni hindi man lang niya ako tinanong tungkol sa sarili ko. At bakit naman niya gagawin yon? Ewan, akala ko lang normal lang na makipagkilala. Trabaho ang ipinunta mo rito, Mariel. Hindi ka naman niya kinuha para tsikahin buong maghapon, no? Ay nako kuya, hindi naman ibig sabihin nun may balak na agad ako. Mas mabuti ng malinaw tayo. Habang tumatagal ka rito, mas gusto kong nakikita kang ginagawa ang trabaho mo kesa kung ano-anong iniisip. Sige na nga, ikaw talaga, napakahigpit mo. O hindi ako mahigpit, no? Nag-iingat lang ako. Tahimik na napailing si Mariel bago kinuha ang sarili niyang pagkain. Habang kumakain, hindi niya maiwasang maalala ang naging usapan nila ni Nathan. Kakaibang binata kumpara sa mga lalaking dati niyang nakikilala. Hindi ito pala biro at hindi rin ito basta-basta napapahanga sa kanyang kagandahan. Sa halip, simple lamang itong magsalita at laging magalang. Dahil doon, lalo lamang naging interesado si Mariel. Kinagabihan, matapos ang lahat ng kanyang gawain, lumabas si Mariel sa likod ng bahay upang itapon ng isang supot ng basura. Pagbalik niya,
Napansin niyang bukas ang ilaw sa guardhouse. Sandali siyang napatigil bago bahagyang napangiti. Magandang gabi po, Mang Valentin. Ay, ikaw pala iha. Hindi ka pa pala nagpapahinga? Katatapos lang po ng mga gawain ko. Kayo nga po, magdamag talagang gising. Trabaho eh. Sanay na rin. Minsan nga madaling araw na. Dilat pa rin ako. Ang hirap naman nun. Kung ako siguro magbabantay dito, baka nakatulog na ako sa upuan. Hindi naman masyado mahirap. Sanayan lang talaga. Hay, ako nga pagpasok ko sa kwarto ko, bagsak agad ako sa higaan eh. Buti sana kung may katabi akong matulog na papawi sa pagod ko. Naku naman, ganun talaga. Bago ka pa lang dito kaya siguro naninibago ang katawan mo. Siguro nga, pero mababait naman sila rito. Kaya hindi rin ako nahihirapang makisama. Mababait talaga ang amo natin. Kaya nga tumagal ako rito eh. Kayo lang ba mag-isa rito sa guardhouse? Oo, kapag gabi ako lang talaga. Nakakatakot naman. Hindi ba kayo natatakot? Mas nakakatakot mawalan ng trabaho kaysa magbantay mag-isa. Ikaw, bakit parang ang gaan mong kausap? Hindi ka katulad ng ibang kasambahay na nahihiyang lumapit sa akin. Ganon talaga ako. Hindi ako marunong magsungit eh. Sige po, mauna na ako. Baka hanapin pa ako sa loob. Ngumiti si Mariel bago tuluyang bumalik sa loob ng bahay. Kinabukasan, matapos niyang mamalengke kasama ang isa pang kasambahay, muli siyang napadaan sa guardhouse. Mang Valentin, may pasalubong ako sa inyo. Ha? Para sa akin? Oo, binilang ko rin kasi si Kuya Butch. Naisipan kong isama na rin kayo. Ay nako, nakakahiya naman. Tinapay lang naman po yan. Maraming salamat. Walang anuman. Baka kasi nagugutom kayo rito. Buti na yung may kinakain kayo. Buti pa nga yung tinapay eh. Kinakain. Palabiro ka pala. Pero sa totoo lang, ngayon lang may nakaalala sa akin ng ganito. Madalas kasi dumadaan lang ang mga tao rito. Ikaw lang ang kusang huminto para makipagkwentuhan. Eh kawawa naman pala kayo kung lagi kayo mag-isa, di ba? Di ba mas masaya yung laging may katabi? Lalo na pag umuulan. Nako, kung ano-anong naiisip mo. Matanda na ako para dyan. Nako, walang matanda sa lalaki. Sa kamalay nyo, may gusto rin na makatabi kayo. Mula noon, halos gabi-gabi nang pumupunta si Mariel sa guardhouse kahit wala naman talaga siyang mahalagang sadya. Minsan, nangungumusta lang siya. Minsan na may magdadala ng malamig na tubig o kaunting merienda mula sa kusina. Hindi yun pinaghinalaan ng kahit sino dahil likas na palakaibigan si Mariel sa paningin ng iba. Subalit lingid sa kaalaman ni Mang Valentin, may dahilan ng bawat ngiti at paglapit ni Mariel. Alam niyang unti-unti nang lumalambot ang puso ng gwardya. At sa bawat araw na lumilipas, lalo rin niyang nakukumpirmang madali niya itong mapapaikot sa gusto niya. Nang sumunod na gabi, matapos matiyak ni Mariel na tahimik na ang buong bahay, marahan siyang lumabas at nagtungo sa guardhouse. Nang makita siya ni Mang Valentin, agad itong napangiti. Akala ko hindi ka napupunta ngayong gabi. Kanina pa ako napapasilip sa labas. Tuwing may maririnig akong yabag, iniisip kong baka ikaw na yun. Talaga? Aba, parang inaabangan nyo yata ako. Parang sabik na sabik kayo sa akin ah. Hindi ko naman itatanggi yun. Mas gumagaan ang magdamag na duty ko kapag may nakakausap ako eh. Lalo na kung ikaw ang dumarating. Nako, Mang Valentin, baka binobola nyo lang ako. Ano pa bang mapapala ko sa pambobola? Matanda na ako. Kapag may sinasabi ako, totoo na yun. Ewan ko sa inyo. Pero salamat ah. Kahit papano, nakakalimutan ko rin ang pagod kapag nakakausap ko kayo. Halatang pagod ka. Namumutla ka na. Nahihirapan ka ba sa trabaho mo? Hindi naman. Marami lang talaga akong ginagawa. Minsan nga naiisip ko, sana hindi mo na ako mawalan ulit ng trabaho. Nakakapagod magsimula. Hindi mangyayari yun. Masipag ka naman eh. Sana nga.
Ayoko nang bumalik sa bahay na walang trabaho. Kawawa rin ang kuya ko. Siya na nga ang tumutulong sa akin. Nadadamay pa kapag may nangyayaring hindi maganda. Saka, minsan nga kahit may trabaho ko, kulang pa rin ang sinasahod ko. Sandaling natahimik si Mang Valentin bago may inilabas na nakatiklop na pera mula sa kanyang bulsa. Eto. 2,000 yan. Ha? Para saan to? Itago mo na. Pambili mo ng gusto mo. Kahit bagong damit o tsinelas man lang. Wag na. Nakakahiya naman. Hindi naman ako nangihingi eh. Alam kong hindi ka nang hihingi. Kaya nga kusang loob ko ito ibinibigay eh. Mas gusto kong may napapasaya ako kahit konti. Pero baka isipin nyo, lumalapit lang ako sa inyo dahil sa pera. Hindi ko iisipin yon. Kilala na kita kahit papano. Kung pera lang ang habol mo, matagal ka nang humingi. Hindi mo naman ginawa. Hindi kasi ako sanay na tumatanggap ng walang kapalit. Kaya, bibigyan ko kayo ng pabor. Ay, naku, wag na. Wala akong hinihinging kapalit. Hindi pwede yon. Nakakahiya yun eh. Kung nahihiya ka, isipin mo na lang na regalo ko yan sa'yo. Mas sasama pa ang loob ko kapag hindi mo tinanggap. Napangiti si Mariel. Marahan niyang inabot ang pera at bahagyang hinaplos ang kamay ng matanda. Salamat, Mang Valentin. Hindi ko ito sasayangin. Basta ikaw, masaya na akong tumulong. Ang bait niya talaga sa akin. Hindi ko alam kung bakit eh. Pero iba ang saya ko kapag kasama kita. Talaga lang ha. Oo, kaya nga sana huwag kang magsawang pumunta dito kahit sandali lang. Marahang hinawakan ni Mang Valentin ang kamay ni Mariel at hindi ito umiwas. Sa halip, ngumiti lamang siya tinayaang manatili roon ang kamay ng matanda ng ilang sandali. Sige na nga, babalik na ako. Baka may makakita pa sa atin. Oy, sige, bukas ng gabi ulit. Tahimik na bumalik si Mariel sa loob ng bahay habang hawak ang perang ibinigay sa kanya. Pagpasok pa lamang sa kanyang silid, napangiti na siya. Hindi naman pala mahirap palambutin ang puso ng matandang yon. Mula noon, naging lihim na ang kanilang pagkikita tuwing gabi. Sa bawat sahod ni Mang Valentin, may perang napupunta kay Mariel. At kapalit nito, hinahayaan na lamang ng dalaga ang gwardya na yakapin siya at haplusin ang kanyang katawan. Lingid sa kaalaman ng matanda, hindi pagmamahal ang dahilan ng pananatili ni Mariel, kundi ang pakinabang na nakukuha niya rito. Makalipas ang halos 2 linggo, tuluyan ang nakasanayan ni Mariel ang lahat. Maayos ang kanyang trabaho at wala ring naipipinta sa kanya ang kanyang amo. Ngunit sa kabila noon, nanatiling magalang lamang si Nathan sa kanya. Ni minsan, hindi nito ipinakitang higit pa sa isang yayang tingin nito sa kanya. Isang hapon, inilabas ni Mariel si Nathan sa hardin upang magpahangin. Salamat. Ang tagal ko ring hindi nakalabas dito. Ang sarap lumanghap ng sariwang hangin. Mas magaan nga po rito kaysa nakakulong lang kayo sa kwarto. Kahit ako, mas gusto kong sa labas tumambay kapag tapos na ang mga gawain ko. Kapag may oras ka, pwede mo ako ilabas paminsan-minsan. Hindi naman kailangang araw-araw. Wala pong problema. Mas mabuti ring nakakakita kayo ng ibang tanawin kesa puro 4 na sulok ng kwarto. Hindi ka ba nababagot sa pag-aalaga sa akin? Sa totoo lang, akala ko nung una mahihirapan ako. Pero hindi naman pala. Tahimik lang kayo at hindi mahirap kausap. Baka dahil hindi ako mahilig magreklamo. Mas okay nga po yun eh, kesa laging galit. May mga taong kahit mabait ka, hahanap pa rin ng dahilan para magalit. May point po kayo. Habang nag-uusap ang dalawa, napansin ni Mariel na tila hindi maayos ang pagkakapreno ng wheelchair ni Nathan. Sir Nathan, sandali lang po. Parang Hindi pa niya natatapos ang sasabihin nang biglang dumausdos ang wheelchair sa bahagyang pababang bahagi ng hardin. Mariel! Sir! Mabilis na gumulong ang wheelchair papunta sa gilid ng malaking swimming pool. Hindi ko makagat ang preno! Hawakan niyo po! Ngunit huli na ang lahat.
Tuluyang tumagilid ang wheelchair at nahulog si Nathan sa tubig. Tulong! Nako! Mabilis niyang hinubad ang kanyang pangibabaw na damit at shorts upang hindi siya mahirapang lumangoy. Naiwan na lamang sa kanyang panloob bago siya walang pag-aalinlangan na tumalon sa tubig. Mariel! Sir, kapit lang. Huwag kayong matakot. Pilit na pumapalag si Nathan habang lumulubog at umaahon sa tubig. Tingnan niyo lang ako. Huwag kayong magpanik. Humawak lang kayo sa balikat ko. Hindi ko... Kaya niyo. Hawakan niyo ako. Mahigpit na niyakap ni Nathan ang balikat ni Mariel habang pilit siyang inihila ng dalaga patungo sa gilid ng pool. Humihingal na silang dalawa nang tuluyan silang makaahon. Eksakto namang narinig ni na Monica at Butch ang malakas na tilian mula sa hardin. Nathan! Ano nangyari? Mabilis silang tumakbo palabas. Pagdating nila, nadatnan nilang basang-basa si Nathan habang nakaupo sa gilid ng pool. Katabi nito si Mariel na halos panloob na lamang ang suot dahil sa pagmamadali nitong iligtas ang binata. Nanlaki ang mga mata ni Butch. Mariel! Agad niyang hinubad ang suot niyang jacket at ibinalot yun sa kapatid. Ano bang ginawa mo? Hindi ka ba pwedeng maghanap muna ng tuwalya? Kuya, wala nang oras. Lumulubog na si Sir Nathan. Kuya Butch, huwag mo siyang pagalitan. Kung hindi siya tumalon, baka nalunod na ako. Anak, may masakit ba sa'yo? Wala po. Nagulat lang ako. Mariel, ikaw ba? Ayos ka lang? Opo, ma'am. Mabuti na lang po at naabutan ko agad siya. Tahimik na napatitig si Nathan kay Mariel. Ngayon lamang niya lubos na naisip na sa kabila ng lahat, hindi man lang nagdalawang isip ang dalaga na isugal ang sarili niyang kaligtasan upang mailigtas siya. Sa unang pagkakataon, mula nang dumating si Mariel sa kanilang bahay, may kakaibang damdaming nabuo sa puso ni Nathan. Isang damdaming hindi niya kailanman inakalang mararamdaman niyang muli. Ilang araw ang lumipas matapos ang nangyari sa swimming pool. Matapos masigurong walang tinamong seryosong pinsala si Nathan, unti-unti ring bumalik sa dati ang takbo ng buhay. Ngunit may isang bagay na hindi nakatulad ng dati. Mariel, pwede ba kitang maabala sandali? Opo, may kailangan po ba kayo? Wala naman. Gusto ko lang sanang magpasalamat ulit. Nako, ilang beses niyo na pong sinabi yan. Kahit sino naman siguro, gagawin ang ginawa ko. Hindi ako sigurado. Maraming tao ang natataranta sa ganong sitwasyon. Ikaw, hindi ka man lang nagdalawang isip. Hindi ko na po kasi naisip ang sarili ko noon. Ang nasa isip ko lang, may ahon kayo sa tubig. At dahil doon, may utang na loob ako sa'yo. Huwag niyo pong isipin na may utang kayo. Trabaho ko naman pong alagaan kayo. Hindi. Higit pa sa trabaho ang ginawa mo. Sandaling natahimik si Mariel. Napansin niya ngayon lamang siya tinitingnan ng ganong katagal ni Nathan. Pwede ba kitang tanungin? Ano po yon? Bakit ka pumayag na maging yaya ko? Kasi kailangan ko po ng trabaho eh. Pero habang tumatagal, natutunan ko na rin kayong alagaan. Hindi ka ba nagsisisi? Hindi po. Mabuti naman. Mula noon, naging mas madalas na ang kanilang pag-uusap. Hindi na lamang tungkol sa gamot, pagkain o schedule ang kanilang pinag-uusapan. Unti-unti nang nagkukwento si Nathan tungkol sa mga librong binabasa niya, sa buhay niya bago ang aksidente, at sa mga pangarap na unti-unti niyang isinuko. Si Mariel naman, laging naroon upang makinig kahit madalas, hindi naman niya lubos na nauunawaan ang mga ito. Isang hapon, habang magkasama sila sa hardin, dumating si Monica. Mukhang masaya kayong dalawa. Ma, Bakit? Bawal ba akong mang-asar? Siya nga pala. Napapansin kong iba ka na nitong mga nakaraang araw, Nathan. Mas madalas ka nang lumabas ng kwarto at mas madalas ka na ring ngumiti. may dahilan po kasi, ma. Para yatang alam ko na kung sino ang dahilan na yon. Nathan, kung may gusto kang sabihin, sabihin mo na. Hindi kita pipigilan.
Huminga ng malalim si Nathan bago humarap kay Mariel. Mariel, alam kong baka mabigla ka sa sasabihin ko. Pero habang tumatagal, mas lalo kong nakikita ang kabutihan mo. Hindi ko alam kung kailan nagsimula pero nahulog na ang loob ko sa'yo. Nanlaki ang mga mata ni Mariel. Pilit niyang itinago ang tuwang naramdaman. S- Sir Nathan? Hindi ko naman hinihingi na sagutin mo ko ngayon. Gusto ko lang maging tapat sa nararamdaman ko. Mariel, wala akong nakikitang masama kung kikilalanin niyo ang isa't isa. Ang mahalaga sa akin, nakikita kong masaya ang anak ko. Kaya sana, bigyan mo siya ng pagkakataon. Kung ayos lang po sa inyo, handa ko pong bigyan ng pagkakataon si Sir Nathan na mas makilala ko. Pakiramdam ko po kasi mahalaga rin siya sa akin. Natuwa si Nathan sa narinig. Pagkalipas pa ng ilang araw, naging magkasintahan na sina Nathan at Mariel. Lalong sumigla si Nathan at mas naging positibo ang kanyang pananaw sa buhay. Samantalang si Mariel, lihim na natuwa dahil pakiramdam niya, unti-unti nang naaabot ang matagal na niyang pinapangarap. Ang maging bahagi ng isang mayaman at maimpluwensyang pamilya. Kinabukasan, maagang bumaba si Mariel sa kusina upang tulungan si Butch sa paghahanda ng almusal. Tahimik muna silang naghiwa ng mga gulay hanggang si Butch na mismo ang bumasag sa katahimikan. Mariel, may tatanong ako sa'yo. At gusto kong seryosong sagot ang ibigay mo sa akin. Ano na naman yun, kuya? Totoo bang seryoso ka kay Nathan? Bakit mo naman naitanong? Kasi napapansin ko masyado na siya nahuhulog sa'yo. Kaya gusto kong malaman kung ano ba talaga ang intensyon mo. Kuya, bakit parang duda ka na naman sa akin? Hindi ako nagdududa ha. Nag-iingat lang ako. Ayokong masaktan ng taong napakabait sa atin. Mas lalong ayokong masira ang tiwalang ibinigay nila sa akin. Kung ang tanong mo kung niloloko ko ba si Nathan, ang sagot ko, hindi. Seryoso ako sa kanya. Sigurado ka? Oo, hindi ko naman sasagutin ang panliligaw niya kung pinaglalaroan ko lang siya, di ba? Sana totoo ang sinasabi mo. Dahil kapag may tinago ka sa akin, hindi ko alam kung paano kita ipagtatanggol. Wala akong tinatago. Hindi pa man natatapos ang usapan nila, biglang bumukas ang pinto ng kusina. Napalingon silang dalawa at nakitang nakatayo ron si Monica. Kasunod nito si Nathan na nakaupo sa kanyang wheelchair. Kapansin-pansin ang seryosong mukha ng dalawa. Sa likuran nila, nakatayo rin si Mang Valentin. Biglang kumabog ang dibdib ni Mariel. Mukhang sakto ang dating namin. Ma'am, may problema po ba? Hindi agad sumagot si Monica. Sa halip, dumiretso siya sa tapat ni Mariel. May gusto lang akong itanong sa'yo. At sana, sa pagkakataong ito, magsabi ka ng totoo. Ma'am, ano po bang nangyari? Matagal na ba kayong may relasyon ni Mang Valentin? Ha? Ma'am, baka po may hindi lang pagkakaintindihan. Anong relasyon? Hindi po totoo yan. Hindi pa ako tapos magsalita. Ma'am, nagsisinungaling lang siya. Hindi ko alam kung bakit niya ako sinisiraan. Wala po kaming relasyon. Mang Valentin, magsalita naman kayo. Totoo bang sinisiraan niyo kapatid ko? Huwag mo kong gawin sinungaling, Mariel. Binibigyan pa kita ng pera kasi akala ko totoo ka sa akin. Kahit na may edad na ako kaysa sayo. Pero nagulat ako na kayo na ni Sir Nathan. Kalokohan yung sinasabi mo. Walang katotohanan yan. Tama na, Mariel. Kanina pa kita pinakikinggan. Pero wala nang saysay ang pagtanggi mo. Nathan, Napanood ko ang video. video? Anong video yan? Yung video na kuha sa guardhouse. Kitang-kita ro na gabi-gabi kang pumupunta kay Mang Valentin. At malinaw ding narinig ang sinabi mo. Video? Oo, Butch. Noong una hindi rin ako naniwala. Akala ko nagseselos lang si Mang Valentin. Pero may ebidensya siyang ipinakita. Unti-unting tumulo ang luha sa mga mata ni Nathan. Alam mo kung anong pinakamasakit? Hindi yung pumupunta ka sa guardhouse. Ang masakit, pinaniwala mo kung totoo ang lahat ng pinakita mo sa akin. Tahimik na napayuko si Butch.
Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Gusto niyang ipagtanggol ang kanyang kapatid. Ngunit habang nakikita niya ang mga luha sa mata ni Nathan at ang matinding pagkadismaya sa mukha ni Monica, unti-unti niyang naramdamang nawawalan siya ng salitang maibabato. Sa unang pagkakataon, wala siyang mahanap na dahilan upang ipagtanggol si Mariel. Tahimik ang buong kusina. Walang sino man ang nagsalita sa loob ng ilang segundo. Si Mariel, pilit na naghahanap ng maidadahilan. Ngunit maging siya, alam na wala ng saysay ang anumang paliwanag. Mariel, hindi ko akalaing lolokohin mo kami ng ganito. Tinuring kitang parang pamilya dahil kapatid ka ni Butch. Pinagkatiwalaan kita sa anak ko. Pero ito lang pala ang isusukli mo. Ma'am, patawarin niyo po ako. Hindi na po mauulit. Hindi na mahalaga kung mauulit o hindi. Ang mahalaga, nangyari na. At hindi ko na kayang paniwalaan ang kahit anong sasabihin mo. Nathan, pakinggan niyo naman ako. Ano pa ang pakikinggan ko? Nakita ko na mismo ang lahat. Napayuko si Mariel habang tuloy-tuloy ang pagpatak ng kanyang mga luha. Mariel, simula ngayon, hindi ka na namin kailangan dito. Mas mabuti pang umalis ka na bago pa tuluyang mawala ang natitira naming tiwala. Tahimik na tumango si Mariel. Wala na siyang lakas para makiusap pa. Napatingin si Monica kay Butch. Butch, huwag ka mag-alala. Wala kang kasalanan sa nangyari. Kilala ka namin at alam naming naging tapat ka sa amin sa loob ng maraming taon. Ma'am, pasensya na po. Hindi ko po akalaing aabot sa ganito. Hindi ka namin sisisihin sa pagkakamali ng kapatid mo. Kung gusto mo, maaari kang manatili rito. Nandito pa rin ang trabaho mo. Maraming salamat po, ma'am. Pangako, hindi na po ito mauulit. Tahimik na kinuha ni Mariel ang kanyang bag at hindi na siya naglakas loob pang tumingin kay Nathan. Mabigat ang bawat hakbang niya palabas ng bahay habang si Butch nanatiling nakatayo sa kusina. Hindi alam kung hahabulin ba ang kapatid o mananatili sa trabahong bumubuhay sa kanilang dalawa. Pagsapit ng hapon, nakauwi si Mariel sa kanilang bahay. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang bag sa tabi ng sofa bago napaupo sa sahig. Ngayon lamang tuluyang nag-sink in sa kanya na nawala sa isang iglap ang pagkakataong matagal niyang pinangarap. Habang tahimik ang buong bahay, unti-unting napalitan ng galit ang kanyang pagluha. Sa isip niya, iisa lang ang taong may kasalanan sa lahat ng nangyari. Si Mang Valentin. Kaya isang bagay ang ginawa niya nang maalala niya si Aling Becca na nakatira lamang sa kabilang barangay. Makalipas ang ilang araw, biglang nagising si Mariel dahil sa kakaibang amoy na siya lamang ang nakakalanghap. Ano ba tong amoy na to? Parang may nabubulok. Paulit-ulit siyang naghugas ng mukha at nagsipilyo ngunit hindi pa rin nawawala ang mabahong amoy. Kinabukasan, habang nagsusuklay siya ng buhok, bigla siyang napasigaw. Napabalikwas si Butch mula sa sala at mabilis na pumasok sa silid. Oh, ano nangyari? Kuya, tingnan mo. Nanginginig siyang itinuro ang sahig. Nanlaki ang mga mata ni Butch nang makitang may maliit na maitim na insektong gumagapang. Saan ang galing yan? Sa tenga ko. Ano? Ngunit biglang naubo si Mariel. Tinakpan niya ang kanyang bibig subalit nang alisin ang kamay. May dalawa pang maiitim na insektong gumagapang sa kanyang palad. Mariel! Hindi ko na alam kung ano nangyayari sa akin, kuya. Ang baho-baho ng naaamoy ko. Tapos may lumalabas pang mga insektong ganito. May ginawa ka bang hindi mo sinasabi sa akin? Mariel, magsabi ka ng totoo. Kuya, Ano? nagpunta ako sa mambabarang. Ipinabarang ko si Mang Valentin. Ano? Ano bang pumasok sa isip mo? Hindi ka pa ba natuto sa lahat ng nangyari? Galit na galit kasi ko. Kung hindi siya nagsumbong, kami pa sana ni Nathan. At dahil doon nagpabarang ka?
Hindi mo ba naisip na baka may kapalit yan? Hindi ko alam na ganito ang mangyayari. Muli siyang napaubo. Mas marami pang maiitim na insektong nahulog sa sahig. Napaatras si Butch. Bumalik ka rin sa mambabarang. Tanungin mo kung anong ginawa niya sa'yo. Kuya, natatakot ako. Please, samahan mo ko. Hindi. Ikaw ang gumawa niyan. Ikaw ang humarap sa kanya. Kapag nalaman mo na ang totoo, saka mo sabihin sa akin. Kinabukasan, agad na bumalik si Mariel sa kubo ni Aling Becca ng mag-isa. Aling Becca, tulungan niyo ako. Oh, anong nangyari sa'yo? Hindi ko alam. May mabahong amoy akong naamoy araw-araw. May mga insektong lumalabas sa tenga ko at pag umuubo ko. Akala ko si Mang Valentin ang tatamaan. Pero bakit nakakaramdam ako ng ganito? Tahimik na kinuha ni Aling Becca ang isang maliit na sisidlan at sinindihan ito. Ilang sandali itong nagmasid bago seryosong tumingin kay Mariel. Hindi sa kanya bumagsak ang barang. Ano? Bakit? May karunungang itim din ang taong yon. Nakikita ko, matagal na siyang may panangga laban sa barang at kulam. Kapag may nagpagawa laban sa kanya, bumabalik ang kapahamakan sa taong nagpagawa. Hindi niyo ba alam yun ang ginawa niyong barang? Hindi lahat ng may karunungang itim nagpapakilala. Ngayon mo lang nalaman dahil bumalik na sa iyo ang ipinagawa mo. Pwede niyo po ba akong tulungan? Paano mawawala ito? Wala akong magagawa. Mababawasan ko ang paghihirap mo, pero hindi na tuluyang mawawala ang sumpang bumalik sa iyo. Habang buhay mo na yang dadalhin bilang kapalit ng maling landas na pinili mo. Tahimik na napaupo si Mariel sa sahig ng kubo. Hindi niya matanggap ang narinig mula kay Aling Becca. Habang nanginginig ang kanyang mga kamay, muli na namang may isang maliit na maitim na insektong gumapang palabas ng kanyang tenga. Hindi pwede. Hindi pwedeng ganito na lang. Tulungan niyo po ako. Gagawin ko po ang lahat. Kahit magkano pa ang kailangan, nahanap ako ng paraan. Hindi pera ang kailangan mo. Ang problema mo, bumalik na sa iyo ang ipinagawa mong barang. Ang magagawa ko na lang, pahupain ang mga sintomas, pero hindi ko na kayang alisin ng tuluyan ang epekto nito. Habang buhay ko na ba itong mararanasan? Oo. Magkakaroon ng mga araw na halos wala kang mararamdaman. Pero babalik at babalik din ang mga sintomas. Paalala yan sa maling desisyong ginawa mo. Diyos ko, kung alam ko lang, hindi ko na sana ginawa. Marami nang nagsabi niyan sa harap ko. Pero kadalasan, sakalang nagsisisi ang tao kapag siya na ang mismong nasasaktan. Wala nang naisagot si Mariel. Mabigat ang loob niyang lumabas ng kubo at tahimik na naglakad pa uwi. Pagdating niya sa kanilang bahay, nadatnan niya si Butch na naghihintay sa sala. O ano? Ano sabi ng mambabarang? Hindi agad nakapagsalita si Mariel. Umupo siya sa tabi ng kanyang kuya bago tuluyang humagulgol. Kuya, ako raw ang tinamaan. Anong ibig sabihin niyan? May karunungang itim daw si Mang Valentin. May panangga siya sa barang, kaya bumalik sa akin ang ipinagawa ko. Ay, Diyos ko. Ilang beses kitang pinagsabihan at tigilan mo na kasi ang paggawa ng mali. Hindi dahil gusto kitang kontrolin, kundi dahil ayokong umabot ka sa ganito. Alam ko na, kuya. Huli na ang lahat. Ang mahalaga, natutunan mo na. Sana ito na ang huli mong pagkakamali. Tahimik na tumango si Mariel. Sa pagkakataong yun, wala na siyang maipagtanggol sa sarili. Ngayon niya lamang lubos na naunawaan na ang bawat maling desisyong ginawa niya, unti-unting sumira sa kanyang buhay. Lumipas ang mga buwan,
Hindi na muling nakapagtrabaho si Mariel bilang kasambahay. Sa tuwing sumusumpong ang kanyang karamdaman, natatakot ang mga taong nakakakita sa kanya. May mga araw na kailangan niyang manatili lamang sa loob ng bahay habang si Butch ang patuloy na naghahanap buhay upang may makain silang dalawa. Unti-unti ring natanggap ni Mariel na hindi na babalik ang dating buhay niya. Ang pangarap niyang makapag-asawa ng isang mayaman, tuluyan ang naglaho. Kasama ng pagkakataong minsan, nasa kanyang mga kamay na. Sa bawat pagising niya, naaalala niyang lahat ng taong kanyang niloko at ginamit para lamang sa pansarili niyang kapakinabangan. At sa bawat pagsumpong ng kanyang karamdaman, lalo niyang napagtatanto na walang sino man ang dapat sisihin kundi ang kanyang sarili. Ang kagandahan, hindi sukatan ng mabuting pagkatao. Ang taong ginagamit ang damdamin ng kapwa para sa sariling kapakinabangan at naghihiganti sa maling paraan, darating ang panahong aanihin ang bunga ng kanyang mga desisyon. Maaaring makaiwas ang tao sa kaparusahan sa loob ng ilang panahon. Ngunit darating at darating ang araw, nahaharapin niya ang bunga ng kanyang sariling mga ginawa. Wakas! Ayan, isang magandang kwento na naman ang natapos natin mga ka-DC. O anong aral lang napulot nyo ngayon? Huwag nyong kalimutang mag-like, comment, share at subscribe para masuportahan nyo ang channel natin. At bilang ganti, para mas exciting, i-comment nyo kung sino yung karakter ko na paborito nyo sa mga binosesan ko. Eto sila sa mga anime. Sa mga K-drama at Tagalized films naman, i-search nyo na lang ang pangalan ko para makapili kayo sa kanila. Linawin ko lang mga ka-DC yung sample na pinaririnig ko sa inyo sa bawat karakter, yun mismo ang boses na ginamit ko nung pinalabas sila sa Tagalized version sa TV. Huwag nyo rin kalimutang i-comment kung ano masasabi niya sa kwento natin ngayon Pag napili ko ang comment mo, isa-shoutout kita sa next story natin. Diretso na ulit tayo sa shoutout. Shoutout kina Rainy Cutie na first commenter natin, Rose Legaspi, lahat po kayo mahalaga sa akin, wag na po kayo magtampo. Shoutout kina Sereka Shai, North Pontinuela ng Zamboanga City, Sugimura Perla Castro, Blanca Oliveros, Raven Tennyson, Richelle Ann, Manilyn Gruba, Buds Jacob, Nenita Nuete, 8-19-17, Aisel Gregorio, Helen Fernandez ng Cainta Rizal at sa mga pamangkin nyo pong sina Pauline, Pampam, Fatima, Patricia, Laika at sa mga kapatid nyong sina Paul at Rebecca at sa Fernandez family ng Pangasinan, Grace Argente, Ermeline Asadera ng Macau, Rosette Arsando, Cram Marker, Rina Arizala, Gia Gigi, Demi Chris Mansilla da Cabrera, Judith Bautista, Risa Rizardo, Lara May Mandak, Cherry Diaz, Janine Bandojo, Maribel Ginang, salamat po sa pag-appreciate sa talento ko. Shoutout kina Almira Roas Buendia, Phoebe Ranyada, mga katigang buhay OFW Taiwan, Meldy, Romulo Gabriel B, Pretty Girls Don't Get Hurt ng Angat Bulacan, Gracia Balitaan, Janaya Dagison, Darkman ng 13 Martires, Noemi Garcia Pabuna ng Hong Kong, Irma Umali, Sara Gonzalez, Trolly is here at sa partner niyong si Marie, Josefina Kutaran, Maribeth Solero, Julian Zape, Glese Ria, Grace Noceda, Crisgel Mamado, Cristina Peru, Bernadette Kabuhat, Angelina Ignacio ng California, Jenabel Mundia ng Iloilo, Purificacion Fernandez Dulay ng Riyadh, Saudi Arabia. Salamat po sa pag-share. Carlene Sosa, pati po sa mga anak nyo na sina John Paul, John Cleo at John Brian ng Lemery, Batangas, Sabrina Omar, Chanchan Amigo, Verl Peñarada, Teresa Llorca, Samantha Chua, Babaeng Bicolana, Josephine Beroya, Christine Joy de la Cruz, Judith Bisnar, Maria Lourdes Sanchez, Tess Showgate, Puresa Tagiwalo,
Micaela Denayal Muay, Almera Abarquez, Larcy Siriban, Mestisang Bangus ng Japan, Jimboy at kay Lola Marie ng Baliwag, Bulacan, Alberto Olarte, Lisa Takada ng Japan, Mercy Grace Shoting, Miss Maura, Mirasol Masuher, Gay Sumojo at Elizabeth Dungka ng Texas, USA. Shoutout kina Mama Lauren Boyles ng California, USA, kay Kuya Liam at Bebe Lay ng Quezon City, kina Bombom, Bebe Jam at Jillian ng Sampaloc, Manila. Happy birthday kay Lois Mary ng Sampaloc, Manila, kay Tanod Potpot Mailas, Mamu Lubina at Papa Bong ng Manila, kay Keisha Chua ng Torrance, California, at kay Josh and Lauren Rubio ng Buena Park, California. Pasensya na po sa mga hindi ko po na siya shoutout ha. Abangan nyo po sa mga susunod na upload natin. Kumusta po ulit sa lahat ng mga kababayan natin na nasa ibang bansa? Mag-iingat po kayo palagi dyan. O paano? Samahan nyo po ulit ang inyong lingkod na si Kuya Louie sa susunod na kwento natin ha. Maraming salamat po at pagpalain tayong lahat ng puong may kapal. Bye!